Hello mga stories, welcome back sa isa namang random reactions podcast dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin ngayon sa for today's video na ito, or today's podcast. Ang topic natin ngayon, medyo mabigat pero kailangan natin ito pag-usapan. Kasi may kumakalat sa post tungkol sa isang video kung saan may isang tao na kumakain lang tapos bigla na lang binasagan ng itlog, ay nagisa ng arena, at mas masakit pa. Nagtatawanan pa yung mga nasa paligid na parang sobrang nakakatawa ng ginawa nila. Okay? At ito ang agad ang punto ko dito. No? Hindi lahat na pinagtatawanan at nakakatawa. At hindi lahat ng joke, inosente. Di ba? Kaya pag-usapan natin to. So, basahin muna natin ito yung nasa galing ito sa your millennial psychologist, no? Ito, according sabi sa post dito, trigger warning to, B-word ito sa example ng B-word. Okay? Hindi siya nakakatawa. Kumakain yung tao, binabasagan mo yung itlog, tapos sinahagisan mo ng harina. Ang lakas pa makatawa, makikita mo sa tao na pagod na siya pumatol kaya pinunasan na lang niya sarili niya. Huwag sanang tayo ganito. Hindi nakakatawa ang B-word. Okay, tapos ito, may isa pang mensahe mula sa Philippines Budget Update. No? Yung sabi, ito lang for context, no? So, nilagay niya sa comment sections. At ito yung sinabi niya dito. Respect should always come first. Kahit sabihin pa natin joke lang ang ginagawa ninyo sa birthday celebration nito. Hindi ba dapat may limitasyon pa rin? Hindi lahat ng bagay na nakakatawa para sa inyo automatically okay na. We should always consider the dignity, comfort, and feelings for the person involved. Tatakpan niya, no, ang respeto ay hindi nawawala dahil lang sa joke o tradisyon. Kung may posibilidad na mapahiya, masaktan o ma-discomfort ng isang tao, dapat alam natin kung kailan titigil. Hindi naman masama ang mag-enjoy at magbiruan, pero sana hindi kailangan isakripisyo ang respeto at dignidad ng isang tao para lang sa entertainment. At totoo naman, mga stories, no? May mga caption. Ito yung reel uploader niya, no? At sabi niya, November pa birthday niya. Ngayon, doon pala sa caption, makikita mo agad yung ugali, no? Hindi concern, hindi remorse. At hindi lang sumusobre ata kami, di ba? Ang vibe ng caption, proud pa. Parang achievement pa yung pamamaya. Kaya panoorin natin yung video, no? Bago tayo mag-ating komento dito. Okay, so papakita ko sa inyo yung nangyari ito. Birthday na. Sorry. Hindi niya naman birthday. Birthday, ba't di ka sa akin? Wali lang eh. Parang yung gago. Birthday talaga eh. Okay, hindi ako natawa dito. At ako'y nalungkot at nainis at saka relate ako dyan. Nangyari yan sa akin yun. Hindi lang yung sa akin kasi hindi lang yung itlog yung binaano. Hindi lang yun. Pati na yung, alam mo yung parang tinik yung sa namin. Yung hagisan mo. Pakita ko sa parang tinik-tinik yung parang tinik yung sa yung parang hindi corona tinik eh. Basta yung may siya, tatanggalin niya yung tapos kaya yun. Meron kasing halaman eh. Anyway, so ito yung kahit kasi yung dumitikit sa damit mo, ganyan yan eh. So, isang herbal. Dumitikit sa Anyway, so
bala na, basta ganun yung parang halaman, tapos dumikit sa mga damit mo. Dami kaya yung nilagyan sa akin, liko, harap, ganito. Relate ako dyan. Ganyan na nangyayari sa kasi biktima din ako ng viewer. Okay? Okay, so, mga stories na, pasensya lang kasi relate ako. Well, ito ang masasabi ko lang dito, no? Ito hindi simpleng biro. Okay, B-word to. Ito, okay, pa sabihin mong birthday prank, tradition, kulitan, o trip lang mga tropa, no? Kung ang ending ay may isang tao pinapaya habang yung iba tuwang-tuwa, B-word pa rin naman yon. Okay? Kasi ito ang simpleng test, okay? Kung hindi lahat tumatawa, may mga isang taong tahimik na lang dahil pagod na siya lumaban. Hindi na yan masamang biruan, okay? Abuse na yan, no? Na binalot nga ng salitang joke. Maraming tao na may na maling gumamit ng linya na, uy, joke lang, masyadong sensitive. Ganyan talaga ka. Nagkomportable. Tutuwa ba siya o nagtitis na lang siya? Okay? Kasi kung ang hindi malino ang consent nito, no, at obvious na napaya yung tao, hindi mo pwedeng i-brand ng kahihiyan bilang siya. At ito ay isa sa mga pinaka-problema sa ganitong klase ng ugali. Maraming tao na feeling nila okay lang alipusta basta madaming tumatawa. Feeling inisip nila, no, kapag marami ang nakisabay, automatic tama na, mali yan. Okay? Ang daming ganitong eksena sa tomboy. Sa birthday, sa inuman, sa reunion, sa workplace, even sa mga Christmas party, ganyan. Kaya even sa mga pamilya Yung mga tipong mga isang tao sa ginagawang sentro ng katatawanan. Tapos ang depensa ng lahat, lambing lang naman, pagkikisama ka naman, minsan lang yan, ang hirap mong mali pa rin yun Okay? Kasi ang tunay na pakikisama, hindi nananapak ng dignidad. Okay? Ang tunay na kaibigan, hindi ka nilalagay sa sitwasyon na napapaya ka para lang makontent sila o may mapagtawanan ang grupo. At saka napansin ko rin dito, mas masakit yung reaction ng biktima. Hindi siya agresibo, hindi siya nagwala, hindi siya gumanti. Pinunasan lang niya yung sarili niya, pinapagpag na nga Alam niya naman yung bakit mas mabigat yung tignan. Kasi kung mukhang sanay na siya mukhang pagod na siya. Mukhang umabot na siya sa point na, sige, gawin niyo na, tapos na ba? Parang ganun. At para sa akin, mga stories, doon pumapasok ang pinakamasakit na parte ng B-word. Hindi lang siya na actual na ginawa mo, kundi yung punto na nasanay yung tao na bastusin siya. Hindi kasi lahat na tahimik okay Hindi lahat ng hindi pumapalag, walang nasasaktan. Isa yung pinakatahimik, sila pa yung pinakaubos na. Okay? At sa mga taong gumagawa nito ito prangkahan lang tayo dito. Hindi kayo nakakatawa. Kayo yung klase ng tao na hindi marunong rumispeto sa boundaries. Kung kailangan mong ipahiya ng isang tao na para sumaya ng okasyon, ang totoo niyan mahina ang humor nyo at mababa yung level ng respeto nyo. Hindi po, hindi ang pamamaya, hindi bonding ang panggagago. Hindi traditional kawalan ng delikadesa. Isa pa, tigilan na natin yung mga kultura na kapag nag-aargabyado, siya pa yung inaasang umiitindi. Yung biktima pa ang sasabihin na, naya mo na, ganun lang talaga sila. Huwag mong dip-dipin, birthday mo naman. Ano yung kung birthday? Mas lang na dapat i-respeto kung araw mo Walang problema sa biruan kung pare-pareho kayo, pare-pareho game. Okay. Wala problema sa prank na kung malino ang boundaries. Wala problema sa nansaya kung walang nasisirang dignidad. Pero kapag may humiliation na, kapag may discomfort na, kapag may napababastos na, tapos pinagpo-post pa sa online para pagtawanan ng iba, hindi yung simpleng kalokohan. Public humiliation na yan Tandaan nyo ang isang tao na pwedeng ngumiti sa harap mo at masaktan sa likod niyan, hindi lahat ng ngumingiti approve Hindi lahat ng pananahimik ay consent. So, ito masasabi ko lang dito. Simple lang ang masasabi ko sa video na to. Respeto muna bago biro. Okay? Kapag kailangan may mapahiya,
Okay? Para lang may matawa, basura ang klase ng entertainment na yan. Akala ng mga tao, malitang bagay lang yung ganito. Itlog lang, nyari na lang, tawanan lang. Pero hindi na iniisip yung epekto sa tao na ginagawa nilang katatawanan. Pwedeng dahilan niya, yan yung matagal, pwedeng malalay niya bilang isang araw na imbes na masaya, pinapayal siya ng mga tao, dapat sana kasama niya. Kasi para sa mga nanonood dito sa mga stores na kung ikaw, ang klaseng tao na gumagawa ng ganito, bago ka na. Kung ikaw naman na nakikita ng tumatawa lang, isipin mo rin yung parte ng problema dito. Kung ikaw ang taong nakaranas nito, hindi ka OA, hindi ka pikon, at lalong hindi ka mahina, bakit yun yung nararamdaman mo? Sa totoo, ang totoong mature na tao, marunong makiramdam. Totoong kaibigan, marunong rumispeto. Tsaka ang totoong masayang samahan, hindi kailangan ng apakan ng para lang maging masaya. So, kaya mga stories, ano masasabi niyo rito, no? Birthday joke lang ba to o malino na B-word lang talaga? So, comment down below, no, sa baba, no? Pero gaya ko yung paalala dito sa akin channel ng mga stories, no? Panalitilihin ninyong matino, direkta, at may respeto sa usapan. Huwag niyo akong sasabihin na, nagkikisali kayo, hirap mong pasayahin. Tugon ko kayo. Oh my goodness. Ako. Gusto niyo mga ganito, maraming ganito, kasi rin kong komentar, pangkang reaction dito. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, click notification button sa baba. Membership, join, be part of the membership plan. Okay, mga stories, no? Join na lang kayo for as low as 39 pesos a month, okay? At saka shoutout na lang, at saka hindi ito B-word, ito yung post of shame na sa akin. Yung mga nangbabash sa akin. Ayan, papakita ko sa iyo. Okay? Para makakontent lang kita. Yun lang yun, mga stories. So, ako nga si Michael as always, mga stories. Thank you, and have a great night, stories. Bye. Dito B-word, so sabi ko, siya yung nagpapapansin sa entertainment ako.